This video is going to be another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So before I start with the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So for the PSEI, the last time na na-cover ko yung chart na to, ang naging basis ng analysis is yung April 17 pa na candle. So that explains itong blue vertical line. So from last time, wala pa rin masyadong pagbabago sa PSEI. So 2 trading days pa lang naman yung nakakalipas. And as you can see, the PSEI is still inside itong consolidation niya. So this past weekend, may announcement na magkakaroon dapat ng ceasefire between US and Iran. And as I was reading yung article na yon, naisip ko na may potential siya na maging positive catalyst for the PSEI na baka mag-cause yun ng price rally para tumaas yung PSEI kagaya ng ginawa niya nung April 8 tapos 10 na kung saan may mataas na jump. Ang problema, binawi lang din kaagad yon over the weekend na kung saan a day before sinabi na magiging open daw yung Strait of Hormuz tapos sinabi ng Iran na ito totally close nila ulit dahil apparently meron silang mga terms na hindi sila nakapag-agree, no? So, still the same bias sa PSEI as long as meron pang uncertainty regarding sa Middle East, maglalaro lang yung price sa loob ng box na to. And if sobrang lakas nung selling pressure, malakas yung bearishness, then it's definitely possible na pumunta yung PSEI sa 5,800 na levels para i-revisit yung support niya. And kung sobrang lakas talaga ng selling, then hindi nakakagulat kung pwede siyang umabot ng 5,600 na price level. In the event naman na magkaroon ng malakas na buying pressure, then it's possible for the PSEI to test itong 6,200 papuntang 6,250 na level, and it would probably take a lot of good catalyst and fundamentals for the PSEI to go papuntang 6.4 to 6.5 kasi ito yung levels ng PSEI nung wala pang kahit anong Middle East conflict. So I think hindi lang basta-basta de-escalation yung magkukos nung ganong type ng rally for the PSEI. So punta na tayo sa unang stock na pag-uusapan sa stock market analysis video na to. So that's GSMI. So for GSMI, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, second week ng December pa last year. So yung bias is that magsistay lang yung GSMI dito sa malaki niyang consolidation, no? And kung i-extend ko lang tong box na to, ayun lang din naman talaga yung ginawa niya ng buong December papunta ng first quarter ng 2026. And nitong second week April lang talaga siya nagkaroon ng malakas na selling pressure para mabutas niya yung malaking box na to. So sayang kasi hindi nakapag-breakout yung GSMI nung first week, second week ng January. Ilang beses ko na tong sinasabi every time na ko-cover ko tong GSMI na in order for the stock to make a leg up or move higher, kailangan niyang malagpasan itong resistance niya sa 300.08. And na-mention ko din nga doon na kapag nag-breakdown siya sa prices na to, posible na puntahan niya yung next na support, which is itong S2. So, kung i-extend ko lang tong lines dito, makikita natin na talagang revisit niya itong level na to and somehow nagkaroon siya ng maliit na bounce. Ang problema lang is yung previous support, which is yung bottom ng range around the 274.80 level. Mukhang ayun na yung nagsiserve as the resistance for this stock. So, hindi na siya nakakabalik pataas ng 275, 276. So, para sa akin, kailangan ko nang i-change yung mga levels nitong GSMI. So, of course, hindi na siya part ng consolidation. And I'm going to put a line here sa 275. Tapos, ito na yung i-consider ko as main resistance niya ngayon, no, yung R1. So, yung kanyang upper part ng consolidation, itong around 300.08. So, I think this is going to be R3. Kasi may potential na ang maging sunod na resistance ng GSMI after 275 is this 284.80 to 285 na level na R2. So, makikita nyo kasi ang daming price interaction dyan na kung saan nag-rin siyang support, no? So, by means of role reversal, magpapalit siya ng role. And nakitaan natin na nag siyang resistance nung second week, third week ng March.
So, this level here na S2 niya, syempre ito na yung magiging S1 sa ngayon. So, kung mabubutas pa ng GSMI itong level na to, let's say hindi mag-support, then it's possible na yung next na support niya itong level na. So, may previous consolidation dito sa 256.40. Papunta sa level na to sa 246. So, ito kasi yung bottom part ng range niya before, tapos ito yung resistance. So, pag nilagyan ko ng consolidation box yan, ito siya. So, ibig sabihin, ito yung possible na S2, ito yung possible na S3. So, for me, yung S2, posibleng minor support, and mas stronger na support yung S3. So, dapat abangan kung mabubutas tong S1. Kasi kung malakas pa yung selling pressure after that, pwedeng S2 or S3 na lang yung puntahan ng GSMI. So, overall, kahit naman nag-breakdown siya doon sa range niya na ginagawa niya simula pa ng March 2025, yung GSMI nasa malaking consolidation pa rin naman siya. So, itong itsura ng box niya, no? So, ang dapat lang talagang abangan is kung magbe-breakdown pa siya dito sa S1 para mapunta siya sa S2 or S3. And after that, pwedeng dito na siya mag-create ng panibagong box or pwede pa siyang mag-move lower. So, kung ilalabas ko yung moving average 20, makikita natin na yung direction ng GSMI for the short term is pababa. So, several candles are below the MA20. Tapos, sloping downward talaga. So, hindi naman surprising na ganun yung itsura niya. And for the MA50, makikita natin na talagang nasa consolidation yung stock simula pa ng 4Q 2025. And then, mukhang nagtatransition siya towards a medium-term downtrend, no? Since the first week of March, yung direction niya, even for the medium-term, posibleng pababa. Pag nilabas ko naman yung MA100, makikita natin na sobrang tagal na talaga nung consolidation niya. Simula pa nung April last year na andito lang siya, halos tataas ng onte sa MA100 tapos bababa. Pero hindi siya masyadong lumalayo. So, if the price of GSMI moves past 280, 285, that means balik na naman ulit siya sa previous direction niya na long-term consolidation. So, ayan yung dapat abangan for GSMI. Dapat mag-hold yung S1 na support para hindi na pumunta yung price dito sa S2 and S3. So, next stock, Maynilad. So, for Maynilad, I covered this stock last month. Tapos, ang bias ko nga sa kanya is magstay siya sa consolidation up until buying pressure or selling pressure comes in. So, nagstay naman siya dito sa loob ng consolidation and nasunod niya yung bias dito around April 1 na kung saan nag-breakout yung stock. Tapos, nag-hold na yung R1 as the support, no? So, ito kasi yung previous resistance niya which is the top of the range. Tapos, tumataas yung stock and it looks like itatry niyang itest yung 52-week high niya which is also the all-time high dito sa 22.36. So, i-change ko na tong R2, gagawin ko na yung R1, and then I'm going to remove this consolidation of course dahil nakalagpas na siya doon. Tapos yung 20.50 na price area, ito na yung magiging support para sa akin. So, ito na yung S1. And of course, that means itong mga ibang support magbabago na rin. So, yung S1, S2, and S3, S4. So, ang pwede nang mangyari ngayon sa Maynilad is kung magpatuloy yung bullishness, pwede niyang tamaan yung R1 na resistance. And kung mas malakas pa talaga yung buying pressure, matulak pa yung stock pataas to create new highs or another move higher. Kapag nabitan naman yung buying pressure at hindi masyadong malakas yung breakout, then it's possible na magkaroon ng consolidation yung Maynilad sa level na to. So, pag nag-resist yan, pupunta siya dito para bumelo ulit and then on a different date na siya magta-try na mag-breakout. So, ayan yung pwedeng itsura ng stock. Depende sa level of bullishness at buying pressure na papasok sa kanya. Sa neutral scenario naman, pwedeng umabot lang siya dito sa S1 tapos maglaro lang siya sa loob ng box na to up until pumasok yung buying pressure para eventually mapa-breakout na siya. Sa bearish scenario, kapag hindi nag-support yung S1, then it's possible na pumunta yung Maynila dito sa S2 para sa much stronger na support. So I think it would take a lot of bearishness from the market
para yung Maynilad pumunta pa dito sa S3 tapos S4. I think yung S1 at S2 malakas na to na support area. So if a bearish scenario happens, I think hanggang dito na lang yung price na maabot ng Maynilad sa S2, which is the 18.90 to 90 na price area. So, kailangan ng sobrang malakas na bentahan para mapaabot pa siya sa S3 or S4. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nag-transition na yung stock towards a short-term uptrend. So, previously, nagko-consolidate siya. Sumasabit lang siya dito sa MA20. Tapos, nung April 1, hindi na siya pumunta sa ilalim. So, yun yung transition towards the short-term uptrend. For the MA50, kitang-kita naman, nasa medium-term uptrend yung stock. Tapos, never na siyang nag-transition towards a medium-term consolidation or medium-term downtrend. Talagang pataas lang. Tapos, makikita nyo na talagang sinusupport ng MA50 yung stock. Yung MA100, kaka-form pa lang kasi bago pa lang naman tong stock na to, no? Relatively bago pa lang. Last year pa lang siya nag-IPO. So, kaka-form pa lang ng MA100. But, if we're looking at how the MA100 formed, tapos kung gaano kalayo yung candles, we can definitely see na nasa long-term uptrend yung stock. So I think ang pwedeng mangyari dito sa Maynilad, pag nagkaroon nga ng malakas na selling, tapos pinuntahan pa niya tong S2 na price area, pwedeng mag-transition yung stock towards a medium-term consolidation or long-term consolidation. Kasi ito na yung mas magiging larger box niya. So, definitely for Maynila, dapat hindi na siya mabutas yung S1. Kung magko-consolidate man siya, dapat dito na sa mas maliit na box. And it should break out eventually to make a move higher. So, for the next stock, that's PhilReat. So, for PhilReat, the last time that I covered this stock, first week ng December pa. And yung bias sa kanya is magsistay lang siya dito sa loob ng consolidation. So, simula pa nung first week December, ayan lang yung ginagawa niya. Andito lang siya. And nahihirapan siyang makapag-breakout dito sa R1 na resistance niya sa 3.06. So, nag-try siya nung 29 December tapos January 2. So, umabot siya ng around 3.13 na high. So, create niya tong swing high na to pero hindi niya talaga nalalagpasan. So, lalakihan ko lang ng onte yung consolidation. So, ito na yung buong box. Pero, ganun pa rin naman yung nangyayari. So, kung mapapansin nyo, marami akong nilagay na lines or mga drawings dito kasi ayan talaga yung mga key levels ng PhilReat. And as you can see, sobrang dami niyang resistance before pa siya makabalik dun sa 360 pataas na price level, no? Kasi ang dami niyang support area na binalikan tapos binutas. Tapos kitang-kita naman na kinonvert niya into resistances. Kagaya nito, around September, ito yung prices niya, nagko-consolidate, preparing for a move higher. Pero nagkaroon ng bentahan. Tapos nung nag-breakdown, hindi na siya nakakalagpas ng 350. And then, may support ulit dito around sa 3.39 nung July pa. Nabutas niya and then naging resistance lang din ulit nung first week October. And meron ulit support dito sa 3.28. Nag-breakdown siya tapos naging resistance ulit nung October 15. Tapos hindi na siya nakapunta ng 3.28. So, dito naman, kaya ako ginawang resistance yung R1 dahil dito sa previous support na to, sa 3. So, ayan, nahihirapan siya, no? So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na consolidating din yung stock sa short term. And of course, pag nilabas ko yung MA50, ganun din. So, ilang buwan na siya na sumasabit lang dito sa moving averages niya, pataas tapos pababa. And sa MA100, mukhang transitioning din siya towards a long-term consolidation. So, MA20, nasa consolidation. MA50, nasa consolidation. And MA100, nasa consolidation din. So, for this stock to at least try na bumalik sa mga previous levels niya, kailangan malagpasan niya muna tong box. So, kung may buying pressure na papasok, may bullishness na papasok para mapa-breakout siya dito, may chance pa na umabot siya dito sa R2. Pero with how the market is doing sa ngayon, I think kailangan ng malakas na catalyst specifically for PhilReat para umabot siya sa prices na to, no? Kasi yung general market sentiment about sa mga REITs, medyo alanganin sa ngayon. And pag nagkaroon naman ng bearishness or selling pressure, tapos pumunta siya dito sa S1 and binutas niya, then the next price area na pwedeng puntahan ng PhilReat, ito na, yung around 2.66, tapos
2.55 kasi ayan na yung next na major support niya eh. So, I think it would take a lot of malakas na selling pressure para papuntahin pa yung fill rate dito sa 2.55. So, if bearishness comes in, ang posible niyang puntahan para sa akin itong 2.78 tapos 2.66. So, that ends the stock market analysis video. If you haven't watched yung mga stock commentary videos ko, you can click towards the upper right. And my stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe to this channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.